Marami sa atin na kapag sinabi utos dito, huwag kang makikibahagi sa gawain ng sanlibutan. Pero hindi mo mabitawan yung iyong mga vices, yung iyong mga bisyo, yung iyong mga material love. Hindi po ba yung iba sa atin? Yun ay hindi isang katangian ng isang Christian. At yung ikaapat na katangian na nais ko ibahagi ay tinatawag nating holiness in our daily living. Pag-iwas sa iba't ibang kasalanan at paggawa ng tama. Lahat po itong katangian na ito ay binigyan ko at sinuportahan ko ng ilang chapter and verses, at kung kayo po ay may pagkakataon, basahin po natin sa ating bahay. Pero paano natin gagawin, mga Kristiyano, ang gumanap ng kalugod-lugod sa ating Panginoon? What to do? Iikot po ang aking mensahe dito sa Romans 2:1-2 at sa pagpapatuloy ko. Kung paano o ano ang simpleng paraan para natin isagawa ang mga katangiang ito na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Offer your life to God, ibig sabihin, surrender yourself. Kalawa po, be different from the world. O ibig sabihin, ilayo natin ang ating mga sarili, separate. And lastly, be transformed by renewing your mind. By separate and by transform. Isa-isa ko po ito nais ipahayag. Offer your life to God, surrender. Have you ever surrendered yourself na po ba? Tinanong niyo na ba yung sarili niyo? Sinurrender niyo po ba ang inyong faith, ang inyong mga kaluluwa, ang lahat ng inyong mga gawain sa ating Panginoon? Para masabi niyo, ang ating sinasagawa ay kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Dito po sa Roman 12:1-2, patuloy. Kaya nga mga kapatid, pinapamanhid ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haling buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. At sa patuloy ko. Dito po, binold ko yung salitang inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay. Pag sinabi po natin haing buhay, ikaw ba yung tipo na kung saan tinanggap mo ng buo ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay? O may pagdududa ka pa? Teka muna, galing ako sa Katoliko. Hindi ko maalis yung ugaling tradisyon sa Katoliko. Fiesta sa amin, kailangan makipag-fiesta ako sa aming lugar. Alam naman po natin na ang mga handog sa mga ganito santo ay pinagbabawal. Ibig ko lang po sabihin, kahit tayo nandito, kung ang ating gawain ay mali at practices ay hindi tama, hindi pa rin natin completely sinusurrender ang ating mga sarili. Sa halimbawa po ang gawain natin tuwing Christmas. Tayo po mga Kristiyano na naniniwala, tayo po hindi nagsiselebrate ng Christmas. Bagkus tinatawag po natin itong holiday. Simula't simula po, tayo ay hindi makikiayon. Tayo po ay nagse-celebrate ng holiday, Philippine holiday. Meron po yung Christmas bilang kaarawan ng ating Panginoon tuwing December 25 ay wala po sa ating katuruan. But still, nakakaawa naman kasi tayo kung sa bahay
nagluluto lahat, at tayo ay walang kakainin na katanga sa kapitbahay. Tayo po ay nag-i-enjoy because it is being celebrated as holiday, not as a birth of our Jesus Christ. So, have you surrendered yourself? Ang tanong ko po sa inyo. Ang talata po kasing ito, na kung saan sa Roman 2:12-1, ay nagtuturo na ang tunay ng pagsamba ay nasa mga pusong handang magpasakop. Ngayon, kung hindi po tayo handang magpasakop at magbago para sa ating Diyos sa araw-araw, we are not surrendering ourselves to our Lord yet. Dahil hindi po natin at hindi tayo nabubuhay para sa kaluguran ng ating Panginoon. Be different from the world. Pangalawang bagay. Ibig sabihin, maging kaiba tayo sa karamihan. Separated. Do not conform to the pattern of this world. Basahin niyo po yung ikalawang bahagi na kung saan ay nasa pula, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo. Malinaw po yan. Paano tayong magiging separate? Ay, hindi. Ayoko na kausapin yung kapitbahay ko. Hindi ko gano'n. Ayoko kausapin, ayoko makibarkada sa mga kaklase ko, sa mga ka-empleyado ko. Hindi po gano'n. Ang nais lamang po sa Roman 12:2 ay huwag tayong gumaya sa mga pamantayan at pag-uugali ng sanlibutan. Pakiapid, manlalasing, magnanakaw, magsasalita ng iba, pagiging makasarili, walang takot sa Diyos. Kapag ikaw ay may takot sa Diyos, lahat yan, burado po yan. Lahat po yan, maiiwasan ninyo kapag ikaw ay may takot sa Panginoon. Pag sinabi po natin separated, kailangan magbago tayo sa loob, dito sa puso, sa isipan, sa ating mga pananaw. Yan po ang tinuturo sa Roman 12:2. Dahil kapag hinayaan nating baguhin ng Diyos ang ating mga puso, ang ating pag-iisip, mauunawaan natin kung ano yung kanyang nais na ipaabot sa atin, yung kanyang kalooban, na magiging kalugod-lugod para sa Kanya. Ikatlo pa po, to pleases our God. Yung tinatawag na transformation. Muli, doon pa rin po sa Roman 12:2, sa huling bahagi, sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan nyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kaloob ng Diyos. Ano po ba yung tinatawag na transformation? Pag sinabi po natin transformation, ito po ay nagsisimula sa ating isipan. Kailangan dito magsimula. Pag-intindi, pagpuno ng mga salita ng Panginoon sa atin, kung ano yung alam nating totoo. Paano tayong magkakaroon ng sapat na kaalaman kung hindi tayo marunong humawak ng Bible? Yung po yung madalas natin nakakalimutan yung paggamit po ng Bible o ng mga salita ng Panginoon, kahit po ito ay nasa cellphone. The more we read the Scripture and pray, the more we begin to think like Jesus Christ. Kapag po kasi na-renewed ang ating mga isipan, tandaan niyo po,
susunod na dito yung tamang aksyon na gagawin natin sa ating mga buhay.